Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Jordan Clarkson, kailangan na bang gamitin ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia para sa third window? At Kai Sotto, pwede pa rin makapaglaro sa Gilas Pilipinas habang inaabot niya ang kanyang NBA dream. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kakalabas lang na balita mula sa Tiebreaker Times ay nilinaw na nga sa wakas ng presidente ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si Ricky Vargas na kahit kailan ay hindi naging tungkol sa pera ang paglalaro sa Gilas Pilipinas ng ating pambatong si Kai Sotto, gaya ng sinasabi nating matagal na, no, na nilalagyan lang talaga ng mali siya ng ibang mga nagsusulat para magkaroon ng issue patungkol nga dito sa paglalaro ni Kai sa ating national team para may pag-usapan. Hindi pa din daw sigurado kung makapaglalaro si Kai sa Gilas Pilipinas sa darating na third window sa July, dahil hanggang sa mga oras na ito ay target pa rin ng kampo ni Kai na tuparin yung kanyang NBA dream na pangarap din ng mga Pinoy basketball fans. Magkaroon tayo ng first homegrown Pinoy dyan sa NBA. Kung paanong karangalan yung maglaro sa Gilas, karangalan din yung magkaroon tayo ng sarili nating NBA player dito lumaki sa atin sa Pilipinas. Ngayon mga kabasketball, may tatlong option etong ating pambatong si Kai Sotto para makapasok sa NBA. Una na nga dyan, yung pagta-tryout ulit dyan nga sa NBA Summer League, yung mga NBA minicamp na tinatawag. Last 2023, nagkaroon si Kai niyan sa Utah Jazz, sa Dallas Mavericks at saka sa New York Knicks. Pero nakapaglaro siya sa Orlando Magic. Ngayon mga kabasketball, antabayan na natin yan. Dahil dito sa NBA Summer League, malaki ang tsansang ma-scout siya. May kumuha sa kanyang NBA team kapag maganda yung ipinakita niya. Ang isang magandang halimbawa dyan, yung nakalaban niya rin nung nag-Summer League siya na si Duprit, nabigyan ng 2-way contract at eventually binigyan ng 3-year deal ng kupunan niya. Ngayon mga kabasketball, ang ikalawa ay yung 10-day contract para sa NBA preseason. Yan po yung nakuha ni Yuki Kawamura na under Wasserman Agency rin. Parehas lang sila ng agent niyan na si Tony Ronsoni. Pwede rin po makuha si Kai niyan. At actually sinabi rin sa akin yan, no, ni Tony Ronsoni na possible po na makakuha si Kai Sotto niyan. Matagal na naitanong ko sa kanya yan. Ngayon, meron pang isang lumilitaw, no. Ito nga paglalaro ni Kai dito sa USNCAA sa Division 1 para mas makita siya ng mga NBA scout. Siyempre, nandyan sa Amerika yan. Hopefully, makakuha siya talaga ng NBA contract ngayong taon. Ito na sana yung hinihintay natin. Samantala mga kabasketball, dahil nga sa sunod-sunod na pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas sa malalakas na bansa gaya ng New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers, maging ng Chinese Taipei, ay maging si Coach Tim Cone ay gusto na ng pagbabago, no, pagdating sa opensa ng ating Gilas Pilipinas. Kitang-kita kasi sa laruan ngayon ng ating Gilas Pilipinas na kulang tayo sa isang legit guard na kayang umiscore, mag-penetrate, bumuta sa gitna, gumawa ng play para sa Gilas Pilipinas, mag-kick out, mag-alley-oop, 'di ba? Especially kapag mga high-level players na, malalaki yung kalaban. Kasi karamihan ng mga guards natin maliliit. At yung mga bagay na tinutukoy ko mga kabasketball ay nandito. Katangian yan ng isa pa nating naturalized player, NBA player din na si Jordan Clarkson. Matatandaan na nung October, sinabi ni Jordan Clarkson na plano niyang bumisita sa Pilipinas ngayong off-season at hopefully daw ay makapaglaro siya ulit sa ating Gilas Pilipinas. Possible po na etong third window na po mangyari yan mga kabasketball, dahil palagay ko ay may magsasuggest na mga matataas na tao, no, diyan sa ating SBP sa Gilas Pilipinas na subukan etong si Jordan Clarkson, lalo na hindi pa to nakakalaban ng Australia at New Zealand, 'di ba? At mapapagana nito yung mga shooters natin. Mabilis kasi to mga kabasketball eh. Threat talaga to sa labas hanggang sa loob, ni-score to at magalaw. So yun po yung nakikita ko mga kabasketball. Kayo, mas pabor ba kayo na si Jordan Clarkson ang gamitin ng ating Gilas Pilipinas ngayong third window, o si Justin Brownlee pa rin, or etong si Ans Kwame na malaki?
especially kung hindi makapaglalaro si Kai. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.